evening po sa ating lahat. Good evening po. Tayo po ay dadako sa ating pong prayer meeting. Before po we start, nire-remind ko po kayo sa ating weekly or daily Bible reading na pinopost po natin sa ating LCC page. At sana po tayong lahat ay naka-tune in. At patuloy po namin hinihiling ang bawat isa na i-inform niyo po kami about sa inyo po mga prayer requests at sama-sama po natin ipapanalangin sa ating pong prayer meeting and even po sa ating Sunday service. So sa ating pong pagsisimula, hayaan niyo pong basahin ko ang Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. I am gentle and lowly in heart. You will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Mula po mismo sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay inaanyayahan. At sa kabila po ng ating pinagdadaanan, mayroon tayong pribilehiyo na lumapit sa Kanya sa pamamagitan po ng ating sama-samang pagsamba at panalangin ngayong gabi. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, muli pinapakita po namin ang aming dependence and faith po sa inyo. Salamat po dahil may pagkakataon kami bilang isang iglesia na magsama-sama sa pamagitan po ng social media para po idulog sa iyo ang lahat ng aming mga dalangin. Kasabay nito ang aming pag-awit sa iyo, pagsamba sa iyo, paikinig ng inyong salita. At muli kami ay napapaalalahanan ng mga katotohanan na magbibigay po sa amin ng kalakasan, kapayapaan, kagalakan at patnubay sa araw-araw po namin buhay. Muli, Panginoon, bilang Lighthouse Christian Church, bilang inyong iglesia, kami po ay lumalapit sa inyo bilang tugon sa inyo pong paanyaya. At nawa, maluwalhati namin ang inyong pangalan at tunay na kumilos ka sa aming puso at mapagpala kami ng inyong salita at sasama-sama po namin panalangin. Para po sa inyong kapurihan at para sa aming kabubuti sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Tunay na matamis at napakadakilang pribilehiyo na tayo po binigyan ng pagkakataon na magtiwala sa ating pong Panginoon Jesus. Tayo po ay umawit. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to flourish. Need the healing, cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, for grace
to trust in mo. Muli, Panginoon, we will trust in you. Sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong mga salita, kami patuloy na mapapaalalahanan, paninindigan namin at tatayuan namin ang lahat ng inyong mga salita sapagkat ito ay tapat. Tapat sa amin at tunay, Panginoon, na maaari namin pagkatiwalaan. Ihanda mo po ang aming puso at isipan sa maririnig naming mensahe mula sa iyo. Tumimo ito sa aming puso at tunay na tumugon kami ayon sa iyong kalooban. Muli, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po, muli ay mapapaalalahanan ng salita ng Diyos na ihahayag po sa atin ni Pastor Ben Sandoval. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. At ako'y umaasa na tayong lahat ay nasa magandang kalusugan at malakas na pangangatawan. Ang pag-aaralan po natin ngayon at pinapalaki, hihiling ko po ipanalangin natin na magampanan natin ang buong linaw at matapos natin kasi para pinaplano po na ang pag-aaralan natin sa prayer meeting ay ang buong aklat ng Isaiah. So dapat po panalangin natin na ito ay pagpatuloy natin at matapos natin ang buong aklat. Ang aklat po ng Isaiah ay maihahalin tulad sa Biblia. Kasi siya po, ang Isaiah po ay mayroong 66 na chapter, 66 na kabanata, at ang Biblia po ay mayroon namang 66 na aklat. At maganda rin po ang pagkakahati ng mga kabanata ng Isaiah. Kung ang lumang tipan po ay nagtataglay ng 39 na aklat, ang aklat po ng Isaiah ay nahahati rin. Ang una pong kabanata hanggang sa 39 ay nagsasummarize po itang tungkol sa lumang tipan. At ang pangalawang aklat po na pangalawang bahagi po ay nagtataglay naman ng 27 na kabanata simula sa kabanata 40 hanggang 66. At gayon din po ang nilalaman ng bagong tipan na 27 aklat. At ang ikalawang bahagi po ng Isaiah ay tumutukoy din sa mga pangyayari tungkol sa bagong tipan. So, marami po mga pagkakahawi ang aklat ng Isaiah sa ating Biblia. Kaya ang una po pag-aaralan natin ay ang chapter 1, ang buong chapter 1 na may pamagat pong karampatang tugon. Ito po ay nakakapalooban ng paglalahad ni Propeta Isaiah ng mga kasalanan ng Yuda at kung paano, pangalawa ay kung paano po dinil ng Panginoon ang mga kasalanan ito at gayon din po ang kanyang panukala sa mga tao kung paano magkakaroon muli siya ng magandang kaugnayan sa kanya ang mga tao. So, ang una po natin pag-aaralan ay ang kabanatang 2-3 na ganito po ang sinasabi. Inalagaan to't pinalaki ang mga Israelita na aking mga anak, pero nagrebelde sila sa akin. Kahit ang mga bakay kilala ang kanilang taga-alaga at ang mga asno'y alam kung saan ang pasabsaban ng may-ari sa kanila. Pero ang mga mamamayan kong Israel ay hindi
nakakakilala sa akin ay hindi nakakakilala sa akin. So tayo po sandaling manalangin, Panginoon naming Diyos, Ama makapangyarihan, sa gabing ito, Panginoon, ang tayong hiling namin, patnubay ng iyong banal na Espiritu upang ganap naming maunawaan at mapag-aralan ang katotohanan ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming patnubayan hanggang sa katapusan ng pag-aaral na ito. At ikaw, Panginoon, ang patuloy namin pinapupurihan sa lahat ng gawain ito. At hindi mangyayari ito kung hindi rin sa iyong mga kagagawan. Kaya, Panginoon, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Juda po at ang Jerusalem ay buong katapatang inalagaan ng Panginoon, ngunit hindi nauunawaan at nalalaman na ang kanyang magandang plano para sa nila, kaya niya ito buong tiyagang inaaruga. Ni hindi sila nagpakita man lang ng katalinuhan o pagkamasunurin na gaya ng mga baka na kilala kanilang mga tagapag-alaga o ng mga asno na alam ang pakainan ng may-ari sa kanila. So ipinapaliwanag po dito ni Isaiah sa kanyang mga kababayang Israel ang kanilang pagiging makasalanan. At ang una po nilang kasalanan ay ang pagiging rebelde nga sa Panginoon na buong tiyagang nag-aaruga sa Kanya. Sa kabila ng labis-labis na pagpapala at kaginhawahan sa buhay na ibinibigay ng Panginoon sa mga taga-Israel sa panahong ito, ay tinalikuran pa rin nila ang Diyos na nag-aalaga sa kanila. Tinanggihan nila ang kanyang kabanalan at lumayo sa kanyang patnubay at naging walang utang na loob na mga anak. Ang sabi nga sa talatang 4, sila'y bansang makasalanan, mga taong punong-puno ng kasamaan, lahi ng mga gumagawa ng masama at namiminsala. Tinakwil nila at kinutya ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel. Ito po yung pangalawang kasalanan ng mga Israel. Tinanggihan nila at iniwan ang Diyos at ang kanyang kautusan. Makikita rin po ito sa talatang 21 hanggang 24 na binanggit doon ang pagiging walang katapatan ng mga namumuno sa kanila. Nagtatanong ang Panginoon sa talata pong 5 hanggang 14 ay nagtatanong po ang Panginoon kung bakit patuloy pa silang lumalaban sa Kanya. Gayong naranasan na nila ang Kanyang disiplina. So, wala nang bahagi ng bansang Israel ang hindi nakatikim ng hagupit ng Kanyang pagmahal na pagtutuwid. So, bakit patuloy pa rin ang paglaban ng Kanyang mga anak? Bakit ganito ang kanilang mga gawi? Kaya nga sabi niya, darating ang araw na ang Jerusalem lamang ang malalabi. Mawawasak sila parang Sodom at Gomorrah. So naranasan na nila kung paano sila nasakop ng kaaway. Namasdan na nila kung paano sila pinagnakawan at inagawan ng mga ari-arian. Gayunman ay hindi pa rin sila lumalapit sa Diyos, patuloy na nagpamatigas, at ang isa pang masakit ay sumamba pa sila sa mga Diyos-Diyosan sa halip sa nagmamalasakit sa kanila at may kakayahang tumulong sa kanila. At makikita po natin ang kasaysayan ay ginamit po ng Panginoon ang ibang malulupit na bansa para sila'y madisiplina. Una po ay ginamit niya ang bansang Assyria, at tapos ang Babylonia, at pagkatapos ay ang Persia kung saan naman niya ginamit upang manumbalik ang kalayaan ng mga tao.
At ang isa pang hinanakit ng Panginoon tungkol sa Juda, at ito naman ay nakikita rin natin sa ating kapanahunan, ay malayo ang kanilang puso sa Diyos habang sila'y sumasamba. So walang pagkakasundo ang kanilang pagsamba at takbo ng kanilang pamumuhay. At alam naman natin na hindi pinapayagan ng kabanalan ng Diyos na ang anumang kasamaan ay makapasok sa kanyang templo. So kailangan muna silang maglinis, kailangan mapagkumbaba silang lalapit sa kanyang presensya na may mga pusong taos na nagsisisi at buhay na naaayon sa kanyang kalooban. At sa talata pong 9 hanggang 15 ay ito po naman ay ang bunga ng pagsuway ng mga tao noon sa Diyos ay totoo pa rin sa atin hanggang ngayon. So tinatanggihan na ng Diyos ang mga sakripisyong handog at hindi pinakikinggan ang kanilang mga panalangin. So, ano po, kung kayo po ay nakikinig sa inyong tahanan, ay hawakan po ninyo ang inyong Biblia. Kasi hindi ko na po babasahin ang mga talata. Tayo po ay hindi naman aalis sa kabanatang 1. So, kailangan muna, ang sabi niya, hindi siya makikinig sa paulit-ulit nilang panalangin. Kailangan muna silang maglinis, magsisi, at tigilan ng paggawa ng kasamaan. Ang inyong kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalapuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Ito naman po ang sinasabi ng kabanatang 59, talata 2. So ang mga nangyayari noon ay nangyayari pa rin hanggang ngayon at masahol pa. Kasi kung noon ay mga propesiya lamang ang kanilang sinasandalang, pinaniniwalaan, ngayon po ay nangyari na. Naganap na ang tungkol sa darating na Mesiyas na parurusahan hanggang kamatayan, ililibing at muling mabubuhay. Siya ang tumanggap ng parusa na dapat sanang tayong mga rebelde ang nagdusa. Nakasulat na at nababasa na ang buong kasaysayan, ngunit patuloy pa rin sa pagsuway ang mga taong labis-labis na minamahal ng Diyos. So, kailan matututo ang tao? Kailan sila masisiyahang gumawa ng tama? Ang sabi nga ng Roma 1:32, at ito po may tumutukoy sa mga hindi pangkaraniwang pagsasamahan ng lalaki at ng babae na laganap na rin po tayo ngayon na yung tinatawag nating LGBTQ. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa ng kasalanan ito. Pero patuloy pa rin silang gumagawa nito at natutuwa pa na ginagawa rin ito ng iba. So ganyan po talaga karebelde ang mga tao sa kabila ng kabutihan at kabanalan ng Diyos. So paano ba dapat tumugon ang tao sa kabanalan at kabutihan ng Diyos? Dito po naman ay nakapaloob sa talatang 18 hanggang 31. So gaano ba natin kadalas sabihin sa isang tao na matigas ang ulo at parang hindi natututo na wala na tayong magagawa rito, wala na tayong may tuturo pa. Nagawa na natin ang lahat. So, wala na talagang pag-asang magbago ang taong ito. Kaya pinababayaan na lang natin siya dahil talagang nawalan na tayo ng pag-asa. May malaking katawiran ng Diyos na gawin ang ganito
sa Juda. At lalong may malaki siyang katuwiran na gawin ito sa atin. Pabayaan na tayo dahil ang tigas ng ulo natin. Katulad ng Juda, ayaw nating sumunod sa Diyos. Katulad ng Juda, mas mangmang pa tayo sa mga baka at asno na nabanggit sa umpisa. Ngunit ang Diyos natin ay napakabuti at mapagbigay. Sa kabila ng ating mga pagsuway na nagpapahina ng ating pangangatwiran, ay iginagalang pa rin ang paraan ng ating pangangatwiran. Ang kasalanan ko ay talagang nagpapalabo ng kaisipan. Kaya nawawala na tayo sa tamang katuwiran at patuloy na lumalabo ang ating pagkakilala sa Diyos na nagiging dahilan kung bakit patuloy tayong lumalayo sa Kanya na ang nagiging bunga naman ay ang patuloy nating pagiging komportable na mabuhay sa kasalanan. Sa kabila ng kanyang magiliw na kabanalan at magiliw na pagbibigay, ay nagturo pa rin siya. Tinuro pa rin niya sa tao kung paano maibabalik ang dating kaugnayan sa atin na sinira ng ating mga pagsuway. Isang pagkakasundo na nakaplano na sa kanyang puso. Siya na isang banal na Diyos ay nangangako ng kapatawaran sa mga taus-pusong magsisisi at magiging masunurin sa Kanya. Pero kung patuloy silang magre-rebelde, ay nagbigay siya ng babala tungkol dito sa parusang nakalaang sa kanila. At kung sapitin man nila ang kapahamakan, ay hindi siya ang magiging dahilan, kundi ang katigasan ng ating mga ulo. Wala tayong dahilan upang sisihin ang Diyos sa mga nangyayari sa atin dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Kung mahawa tayo sa COVID-19 dahil sa ating kapababayaan, simple-simple lang naman ang ipinaaano sa atin. Kung walang kailangan sa labas, huwag lumabas. Huwag mag-alis ng face mask. Social distancing. Yun ang new normal ngayon. Sa isang banda talagang nakakagalit, nakakapikon. Yung nakikita natin na matitigas ang ulo, na tumatakbo pa sa mga may kapangyarihan, sa halip na tulungan, makipagtulungan. So kung sila'y mahawa, kung nila sisihin ng Diyos, gayon din po ang kalagayan natin tungkol sa iba pang mga kasalanan. Pero paano ba makatitigil ang tao sa paggawa ng kasamaan? Ito ang katanungan ng mga taong patuloy na dinadaig ng kasalanan. Paano manunumbalik ang dati nating kaugnayan sa Diyos? Paano tayo magkakaroon muli ng magandang kaugnayan na katulad ng mga unang nilikha bago pa nagkasala? So paano tayo makatitiyak na kabilang tayo sa kaharian ng Diyos? Sa mga katanungan ito ay ang Diyos pa rin ang mahabaging kumilos upang masagot ang problemang ito. Kung ang kaharian ng Diyos ay isa lamang mabuting pamahalaan o isang moral na pagbabago ng lipunan, ay marami ang makakapasok dito. Ang kailangan lamang nila ay ang tamang pagdama, perspective o pananaw o nagbabagong antas ng pamumuhay. Ngunit higit pa rito ang tunay na kalagayan sa kalangitan. Ito ay isang mataas na uri ng pamumuhay na walang presensya ng kasalanan at hindi ito mararanasan ng makasalanang sangkatauhan. Nangangailangan ito ng higit sa likas na hilig ng kaisipan at mga taong kaalaman. Nangangailangan ito ng tunay na binagong puso at paningin na nakakakita ng pangwalang hanggang espiritual na katotohanan. Walang makapagtataglay ng ganitong uri ng puso at paningin hanggang hindi na ipapanganak
sa Espiritu ng Diyos. Juan 3, verses 3 and 5. Tapat na sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak uli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Buong tapat kong sinasabi sa iyo, malibang ipanganak sa tubig at sa Espiritu ang isang tao, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So upang makapag-isip, makakita, at mabuhay ang isang tao na tulad ng sa Diyos, kailangang manirahan sa Kanya ang Espiritu ng Diyos na siya kikilos sa puso at isipan ng sino man na tatahanan niya. Hindi natin magagawa sa pamamagitan ng sariling pagbabago ang gumawa ng tama at matutong sumunod sa kanyang kalooban. Hindi malulutas ang problema ng sangkatauhan tungkol sa pagsuway at paggawa ng kasamaan sa pamamagitan ng masinsinang pagtuturo ng kautusan at pagpipilit na mamuhay sa kultura ayon sa kultura ng kaharian. Gayunman, magagawa natin ito sa pamamagitan ng makalangit na pamamaraan batay sa kapangyarihang kumikilos sa buhay ng mga totoong ipinanganak na muli. So, babasahin ko po ang 1 Corinthians 2, verses 9 to 11 at 14 to 16 ay ganito po ang sinasabi. 1 Corinthians 2 ganito nga ang sinasabi ng kasulatan, wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu? Ganoon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang Espiritu. At verse 14, ngunit sa taong wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. At hindi niya ito mauunawaan dahil ang mga bagay na ito ay mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Sa isang taong nasa kanya ang Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito, ngunit hindi naman siya mauunawaan ng mga tao na wala sa kanila ang Espiritu. Ayon nga sa sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam sa isip ng Panginoon? Sino ba ang makapaglalayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya, nakakaunawa tayo. Ito ang madalas na sinasabi sa akin ng nag-disciple sa akin na isang pastor. Kung ikaw ay magtuturo, ay siguraduhin mo muna na may Espiritu ng Panginoon ang iyong tinuturuan. Sayang lang ang ating pagpapagal kung walang Espiritu na magtuturo sa kanila ng kanilang mga naririnig sa atin. So, gayon po kahalaga. Ano ang talagang kailangan upang ang tao ay matutong gumawa ng tama at sumunod sa kalooban ng Diyos? Kailangan magkaroon ng Espiritu ng Diyos sa puso para po sa espiritual na karunungan. At pangalawa,
para magkaroon ng kaisipang ni Kristo. Isa pong halimbawa ng mapagkumbabang pagsunod. At ang isang maganda na sinabi ng mga talatang ating binasa, mayroon na tayong kaisipan ni Kristo. So, totoong napakalalim ng kayamanang karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi natin maaarok at hindi kaya maaarok ang kanyang kapasyahan at hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pamamaraan. Romans 11:33. So, kaya nga, ang hindi pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos ay kahangalan lamang para sa kanila ang mga espiritual na katotohanan tungkol sa Diyos. Noon pa man, ay alam na ng Diyos ang problemang darating tungkol sa mga bagay na ito dahil nasasaliksik niya ang tunay na kalagayan ng puso ng tao. So noon pa man, ay alam na niya ang kahinaan ng tao pagdating sa pagsunod sa kanya at paggawa ng tama. Kaya nagpasya siya noon pa na ilalagay sa puso ng tao ang kanyang kautusan at isusulat sa kanilang mga kaisipan. Jeremiah 31:33. Ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga taga-Israel sa darating na panahon. Ilalagay ko ang kautusan ko sa mga isip nila at isusulat ko sa mga puso nila. Ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita na ang iniuutos ng kautusan ay nakaukit sa kanilang mga puso. Pinatutunayan nito ng kanilang konsensya dahil kung minsan inuusik sila nito at kung minsan na may ipinagtatanggol. Roma 2:15. So ang mga katotohanan ito na ipinahayag ng kasaysayan ni Kristo ay nagtuturo sa atin ng tamang pagtugon sa kabanalan at kabutihan ng Diyos. Ipinakikita rin kung paano talaga tayo inaalagaan ng Diyos at ginagabayan sa katuparan ng kanyang layunin para sa atin. At ito ay maging kahawig tayo ng kanyang anak na si Jesus at makasama tayo sa kanyang kaluwalhatian. So kung sadyang inaasam natin ang katuparan ng layunin ng Diyos para sa atin, wala nang dahilan upang tayo'y mag-alinlangan at upang magkaroon tayo ng pagnanasang makasama rin ang ating mga mahal sa buhay sa kaluwalhatiang darating. At sa verses 19 and 20 ng Isaiah chapter 1, ay ganito sinasabi, kung susunod lang kayo sa akin ay pagpapalain ko kayo. Pero kung patuloy kayong magre-rebelde, tiyak na mamamatay kayo. Mangyayari ito dahil sinabi ng Panginoon. At ang sabi naman ng Galatians chapter 5 verse 1, pinalaya tayo ni Kristo, maging malaya tayo. Kaya panindigan ninyo ang inyong kalayaan at huwag na kayong magpapaalipin pang muli. In conclusion, sa ganap na pagkipag-isa sa bagong tipan, ipinakita ni Propeta Isaias ang kabuuan ng Ebanghelyo. Sa chapter 1 pa lang ng Isaias ay inando na ang kabuuan ng Ebanghelyo. Nanghihikayat siya ng pagsisisi, pananampalataya at pagsunod. Ito po ay isang kabuuan ng katotohanan tungkol sa Ebanghelyo na mahirap paghiwalayin. Ang pananampalataya na nagsisising puso at ang mapagpasalamat na pagsunod na nagbibigay buhay sa pananampalataya. Ang Diyos ang nagbibigay ng tubig na panlinis sa kanyang mga tao at ang malinis ng tao ay tumutugong may pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. So, buong katapatan tayong sumunod
na parang buong pananagutan natin ang layunin ng Diyos at ganap na manalig na ang magiging bunga nito ay buong nakalatag sa katapatan ng Diyos. Pakinggan natin ang kanyang mga pangako at ibulong sa ating isipan na hawakan itong mahigpit. Ganap man natin itong nauunawaan o hindi. Magtiwala tayo na gaya ng isang bata na walang iniisip na pandaraya. At ang sabi ni Andrew Murray, ang pananampalataya ay paghihintay sa Diyos ng mga bagay na higit sa ating inaasahan. Naganap na kasaysayan at mayroon pang magaganap, ngunit ang lahat ng ito ay nakasulat sa kanyang aklat. Kaya, buong tiyaga tayong sumunod sa ating mga schedule na Bible reading plan. Ito ang unang bagay na dapat natin gawin upang matuto tayong tumugon ng tama sa kabanalan at kabutihan ng Diyos. Let's pray. Painaling Diyos, maraming salamat po. Tunay nga na napakabuti mo. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagtuturo sa amin at maraming salamat sa katotohanan ito. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na manalig sa iyo, matutong sumunod sa iyo, at maiwasang gumawa ng kamalian. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Purihin po ang Diyos sa atin pong unang sermon or unang exhortation po sa aklat po ng Isaiah. Indeed, sana po tayo ay patuloy na bigyan ng karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan po sa atin. Muli po, ang mga katotohanan po ng Diyos ay hindi maiintindihan ng isang tao lamang apart from the power and working of the Holy Spirit. So yun po, ang isa sa ating mga pribileyo, nasa sa atin na po ang banal na Espiritu. Nananahan ito sa atin, nagtuturo ng mga katotohanan at nagbibigay po ng lakas para po ito po ay masunod natin para din sa ating ikabubuti. Tayo po ay tutugon sa pananalangin ngayong gabi. In the same order po, tayo po ay kikilalanin natin kung sino ang Diyos na ating papanalanginan. Hihingi tayo ng tawad, confession, and also you will give thanks sa lahat ng mga tinugon na niyang panalangin at patuloy na tinutugon niyang panalangin, and we will end in our supplication. Nais ko lamang po na sa inyo pong mga tahanan, sa inyo pong mga, kung nasan man kayo ngayon, ay kumayon lang po kayo sa panalangin at ariin niyo pong sama-sama natin itong pinapanalangin bilang isang iglesia, at rest assured na sa pamamagitan po ni Kristo at sa Kanya pong ginawa, sa pamamagitan din ng pagkilos ng banal na Espiritu, ito po ay tutugunin ng ating Diyos sa ating pong mga buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, muli, kinikilala namin ang inyong kapangyarihan. Kinikilala namin na Ikaw ang may lalang ng langit at lupa. Kinikilala namin, O Diyos, na hindi lang Ikaw ang may likha nito, kundi Ikaw ang nagpapanatili ng lahat, Panginoon. You are the creator and also the sustainer of all things. And all things were made by you, and also all things hold together because of your power. Kaya Panginoon, palagi niyo pong ipaalala sa amin na ang Diyos na aming Ama, ang Diyos na aming nilalapitan ay may kakayahan. May kakayahan, Panginoon, na tugunin ang aming pong mga panalangin. Una sa lahat, hindi lang namin kinikilala ang inyong kapangyarihan, kundi kinikilala din namin ang inyong perpektong kabanalan at katarungan. Kaya Panginoon, inaamin namin na kami ay mga makasalanan at
muli, kahit kami ay mga ligtas na inari mong matuwid, patuloy pa rin kami nakakagawa, Panginoon, ng mga kasalanan na nagdudulot, Panginoon, ng mga bagay na hindi dapat namin dinadanas, O Diyos. Nawawala ang aming kagalakan, kami nanlalamig, at bunga, Panginoon, ng aming pagsuway sa iyong salita ay kapahamakan. Kaya salamat, O Diyos, sa ganap na kapatawaran na aming naranasan dahil lamang kay Kristo. At salamat, Panginoon, dahil bilang mga anak mo, sa tuwing kami nagkakasala at nagkakamali, ang pagmamahal mo at pagdidisiplina ang aming pong mararanasan. Kaya, Panginoon, buong pagpapakambaba po namin, hinihingi ang inyong kapatawaran sa amin pong mga pagkukulang at pagkakasala. And as we confess our sins, Lord God, we also declare the forgiveness that we have in Christ. In Christ, Panginoon. Sa amin po mga kapatid na patuloy na natatalo sa digmaan ng kasalanan, patuloy na kinakain ng makamundong sistema sa aming paligid, patuloy na kinakain ng anxiety, Panginoon, ng alalahanin, kinakain, Panginoon, ng sexual sins, Lord God, ng habitual sins, kinakain, Panginoon, ng pandaraya ng kaaway, pagdududa at pagkatakot. All these things, Lord, we ask for forgiveness and also we ask for restoration. We ask for restoration. Sa aming kalagayan ngayon, O Diyos, na hindi kami nakakapagkita-kita, very vulnerable kami, Panginoon, sa kasalanan. Very vulnerable kami, Panginoon, sa tukso ng kaaway. Takot, pangamba, na dulot ng pandemya ang aming pinagdadaanan, Panginoon. That's why, Lord, hinihiling namin ang inyo pong mahabaging pagkilos sa aming pong mga puso at buhay. May mga kapatid kami, Panginoon, na nahihirapang makabalik sa Bible reading, nahihirapang bumalik sa pananalangin dahil sa matagal na quarantine, Panginoon, namin dinadanas. Lord, we pray na ipaalala mo sa amin kung sino na kami pinananahanan na ng Banal na Espiritu at ang Banal na Espiritu mismo ang tutulong sa amin upang bumangon at muling ma-enjoy ang aming relasyon at ugnayan sa inyo, Panginoon. As we confess our sins, Lord, we also give thanks to you. Despite ng aming mga hindi perpektong pagsunod, sa kabila ng aming hindi tapat sa inyo, nananatili ang inyong katapatan. Salamat po sa mga panalangin na tinugon po ninyo. Salamat po sa patuloy po ninyong pag-iingat at pagpapalakas sa aming po mga kapatid na nagtatrabaho sa bawat araw. Minsan, Lord, nakakalimutan namin magpasalamat na kami nakakauwi ng safe. Lord, we thank you, Lord, dahil ang pag-iingat at patnubay niyo ay sumasa amin saan man kami pumunta. Salamat din, O Diyos, sa provision po ninyo sa bawat araw, sa pagkain na aming kinakain, sa tahanan na aming tinutuluyan. Maraming salamat, O Diyos. And Lord, we also give thanks sa mga panalangin namin last Wednesday and even last Sunday na inyo pong tinugon. Especially, Lord, sa father po ng aming churchmate na si AJ. Salamat po dahil naging successful po ang operasyon at kayo po ang nag-provide ng kanila pong pambayad sa ospital. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga may karamdaman namin kapatid na pinagaling na ninyo at patuloy pang pinapalakas, Panginoon. Maraming salamat po. Sa mga kapatid namin na nakabalik na sa work, sa mga kapatid namin na naka-enroll na sa kanilang mga paaralan, maraming salamat po. Salamat din po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng opportunity na makapag-prayer meeting at makapag-worship service even via live stream. Knowing na marami po mga iglesia ang hindi nakakapag live stream dahil na rin, Panginoon, sa kakulangan ng resources. And Lord, we do not want to take this for granted. That's why, Lord, we are grateful. And also, we are extending our prayers sa lahat po ng aming mga kapatid, sa lahat po ng Panginoon ng part ng inyo pong iglesia.
na naapektuhan po ng pandemya. Nawa, gaya po ng inyong pagkilos sa LCCA, patuloy rin po kayong kumilos sa kanila at magamit niyo po patuloy sila sa ministeryo pinagkatiwala niyo, even in the midst of this pandemic. Maraming salamat, Panginoon. Salamat din po sa inyong pong pag-iingat sa aming mga kapatid na patuloy na nakikipaglaban sa karamdaman, O Diyos. Naghihintay ng paggaling at Panginoon, as we journey with them, Lord God, sa kanila pong mga pinagdadaanan, we give thanks, Lord. We give thanks dahil sa kabila ng trials na ito, nakikita talaga namin, nararanasan talaga namin ang inyong pagkilos. And with that being said, Lord, we will continue to ask you, Lord, sa mga kapatid namin na mayroon pong karamdaman. Hindi kami titigil na humiling ng kagalingan at kalakasan dahil ito po ang inyong kalooban. Na kami ay huwag tumigil na humiling na may pagtitiwala, Panginoon. Hinihiling namin ang kagalingan, Panginoon, patuloy ng aming mga kapatid na sila Brother Wardy, Sister Anna, Panginoon, Sister Malu, na mother po ni Benedict. And even, Lord, sa amin pong mga elders sa church na mahina na rin po ang resistensya dahil po sa katandaan, Panginoon, vulnerable, Lord, sa virus na nasa paligid and even sa pabago-bagong panahon. We continue to ask, Lord, for your strength. For strength, Lord. Salamat dahil despite ng mga pinagdadaanan namin na ito, Panginoon, we have a hope, we have our comfort. We belong to you and we will be with you forever. Halinsabay po ng aming paghiling ng kagalingan ng lahat ng aming mga kapatid na may karamdaman. We also, Lord, praying, Lord, asking for your provision. I-provide mo po ang aming mga pangailangan. May mga kapatid kami, Panginoon, na even naghahanap ng tutuluyan, Panginoon. Naghahanap ng trabaho. Dahil po sa nangyaring pandemya, mahirap po makabalik sa trabaho. And Lord, we pray that you will provide, Lord, sa mga kapatid namin na nangangailangan ng naghahanap ng tahanan. We also pray, Lord, sa mga naghahanap ng trabaho. We also pray, Lord God, for sa mga kapatid namin na nahihirapan pa din hanggang ngayon. Nahihirapan pa din. Dahil po sa pandemya ang aming dinadanas. And through this prayer meeting, Lord, we are reaching out to them through this prayer. Na bigyan niyo sila patuloy ng pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. At sa kabila ng kanilang mga kakulangan, iparanas mo ang iyong sapat na biyaya at pagmamahal sa kanila. We also continue, Lord, to pray for our church. Na patuloy po kaming gamitin na ihayag ang inyong salita. Ang inyong salita, Panginoon, ang natatangi naming pag-asa. Hindi lamang sa pandemya, kundi sa pangwalang hanggan naming hinaharap. Sa pangwalang hanggan naming kalagayan. We pray, Lord, na Lighthouse Christian Church ay patuloy na magliwanag sa aming mga tahanan, makita sa amin ang pag-ibig ni Kristo, ang buhay na may kabanalan, ang buhay na may pagsunod. Makita sa aming mga workplace, makita ng community, Panginoon, that we are shining the light of the gospel. And not just to live out the gospel, but ultimately, Lord, to proclaim the gospel. Ihayag, ibahagi ang inyong salita sapagkat ayon sa inyong salita, Panginoon, faith comes by hearing from the Word of God. That's why, Lord, hindi kami titigil, even by live stream, we will continue to proclaim your Word, proclaim the gospel, that Jesus died, lived the perfect life for us, nabuhay, sinunod ang kautusan para sa amin, namatay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ng kasalanan
at pagbayaran ng puot ng Diyos, maranasan ng puot ng Diyos na para sa amin. Muling nabuhay, at dahil sa kanyang muling pagkabuhay, kaming mga mananampalataya ay may buhay din na walang hanggan. Help us, Lord, to be faithful sa mensahe na yan. Ibahagi ito for the rest of our lives. Na ang Lighthouse Christian Church sa gitna ng pandemic ay mas maraming maabot na kaluluwa, mas maraming maabot ng mga tao, Panginoon. Bigyan niyo ang lahat ng LCC family, Panginoon, ng urgency, ng passion, ng commitment, Lord, na hindi lang umupo sa aming mga tahanan at makulong sa quarantine, bagkus kami man ay nasa loob ng aming mga tahanan, we will proclaim, spread out, Lord, spread out your word, spread out the gospel. For all we know, Lord, malapit ka nang bumalik. Malapit ka nang bumalik. Panatilihin mo matatag, persevering, being courageous, passionate, faithful, ang inyo pong mga lingkod sa Lighthouse Christian Church. And even, Lord, sa mga taong naikinig ngayon, may we continue to be faithful in the mission that you have entrusted to us. Knowing that we are already saved, we have our comfort, we have our blessed hope. And as we wait, Panginoon, sa aming napakadakilang pag-asa sa iyong muling pagbabalik, may we wait in obedience as a church, faithful in prayer, faithful in your word, faithful in the Great Commission, faithful in your call to live out Christ-likeness, to live out the gospel in our lives. So again, Lord, maraming salamat. At sa lahat po ng naging kabahagi ng live stream na ito at maabot pa ng live stream na ito, kumilos ka. Ipaalala mo, Lord, paalala mo sa amin na ang inyong salita ay tapat. At huwag naming sayangin ang aming napakadakilang pribilehiyo na maaari kaming manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na lumikha ng lahat. Ang aming mapagmahal na Ama. And Lord, we will continue to pray not just sa prayer meeting but every day, Lord, we will continue to pray for our families, para sa aming mga kapatid sa Panginoon at may pinagdadaanan, and even, Lord, sa mga hindi namin alam kung ano nangyari sa kanila, may we include them in our prayers, Lord. At ipanalangin namin, at patuloy namin panalangin sa inyo, Panginoon. Sa lalong madaling panahon, ay maging maayos na ang lahat. Magkasama-sama na muli kami. At hindi na muli namin i-take for granted ang physical gathering, ang church. At nawa, huwag namin ma-miss, huwag namin makaligtaan kung ano ba ang itinuturo mo sa amin sa pamagitan ng pandemya nito. As we end, Lord, patuloy din namin pinagpapasalamat ang mga manggagawa na patuloy mo pong ginagamit sa LCC, even in the midst of pandemic. Salamat po sa tahanan na ginagamit po namin sa Pamitangco Residence, kung saan nagamit namin ito para patuloy na mag-minister sa inyo. Salamat po at pagpalain ng kanilang tahanan at sambahayan, Panginoon. Salamat din sa Sandoval family. Salamat, Lord, kay Pastor Ben na patuloy na nagbabahagi ng inyong salita. Kahit kadalasan, Panginoon, siya ay nanghihina, kakaroon din ng karamdaman, Panginoon, ngunit patuloy na naglilingkod sa inyo, sa kanyang asawa, Panginoon, kay Sister Nitz, sa patuloy na paglilingkod sa mga workers, Panginoon, sa mga nanay na pumupunta dito upang mag-prepare at maglinis, even kay Kuya Eko, Panginoon. Thank you, Lord, for their commitment. Salamat. Dahil, Lord, sa aming mga tahanan, nakikita na lang namin, nanonood kami, but we are forgetting, Lord, people you are using behind the camera, behind the video, Panginoon. And all of us, Lord, may you encourage us
stand firm, stay faithful, stay hopeful, patuloy na maglingkod ng may kagalakan as we wait for our blessed hope. Again, Lord, all these things we are praying for healing, provision, leading, and empowerment sa amin lahat. Patuloy mo kaming gamitin bilang iglesia. Muli, ang lahat ng panalangin na ito ay alam namin inyo pong naririnig dahil lamang sa aming perpektong tagapamagitan na si Kristo Jesus at sa makapangyarihang tulong ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Salamat po sa inyo pong pag-livestream. Kita-kita po muli tayo sa darating po na Sunday para po sa ating worship service. Patuloy lamang po tayo na maging updated sa atin pong Facebook page. Muli, maraming salamat po. Tignan yung mga pagmensahe, nakatulog.